Naku, may mga bansa po na pagtutulungan ang China kapag lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. So yan ang ating pag-uusapan for today's video. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At kung gusto mo ng mga ganitong content na nagbibigay ng reaksyon, ay wag mo na akong kalimutang isubscribe. At shoutout na rin sa may-ari ng ating video, walang iba kundi siya Welbes PH. So wag na nating patagalin pa. Let's go! Panoorin na natin. Ang pag-uugali ng China na maging mapangahas sa mga kapitbahay nito ay nagpapakilos ng tensyon lalo na sa Pilipinas at Taiwan. Kahit may mga tagumpay sa batas na pabor sa Pilipinas sa usapin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea, tila dismissive pa rin ng China. Bukod dito, ang pagpapadala ng fighter jets sa teritoryo ng Taiwan ay nagpapalala ng galit sa mga lokal na komunidad. Ang mga kilos ng China sa pagpasok sa mga teritoryo gaya ng Pilipinas at Taiwan, kung saan kulang sila sa lehitimong mga claims, ay nagpapataas ng potensyal na labanan mula sa mga bansang ito. Kung ang mga bansang tinuturing ng mga nakatagong leyon ay magising at labanan ang mapangahas na China, kakayanin kaya ito ng China? Grabe no? Ang bansang China ay patuloy pa rin naghahari-harian. No? Gustong alipinin, gustong sakupin ang kanyang mga kapitbahay. No? Kahit illegal na yung kanilang ginagawa sa pang-international na batas, ay patuloy pa rin at tila ba parang wala itong pakialam. Grabe no? Pambabastos na ang ginagawa ng China, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa Taiwan at iba pang mga bansa. Hanggang saan kaya ang oras para tayo ay bulihin ng China? No, hanggang ngayon ay binubuli pa rin tayo ng China. Okay? Pero kapag nagsama-sama ang maliliit na bansa na kanyang binubuli, ay for sure mapapabagsak ang China. At for sure, ang mga bansa na kanyang binubuli ay magtutulungan yan para mapabagsak ang China. Okay? So, wag natin hayaan na bulihin tayo ng mga Chino. Grabe. Tuloy pa natin. Bigla nilang ma-realize na hindi pala sila ang pinakamalakas sa rehiyon. Gayunpaman, kahit nagresibo ang China, hindi pa dalos-dalos ang mga bansang ito upang matiyak ang kapayapaan sa mundo. Kaya't ating alamin ang mga bansa na kayang pumalag sa mga nagsisigasigahang bansa sa Asia. May mga bansa nga bang kayang pumalag dito? O, yan ang tanong. Pero ang Pilipinas, sa ngayon sa nakikita ko, hindi pa kayang pumalag ng bansang Pilipinas laban sa China. Kung tutusin, para lamang tayong sisiw pa kumbaga. Ipanglalaban sa isang manok na tandang kumpara sa isang sisiw. Hindi ko naman sa minamaliit ang bansang Pilipinas. Pero doon tayo sa realidad. Kaya ganun na lamang ang pambubuli ng mga China or ang mga Chino sa atin. Pero sino-sino ba o ano-anong mga bansa yung kayang tumapat sa China? Tuloy natin. Heto't ating isa-isahin ang mga bansang kayang harapin ng China sa anumang oras. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa Subscribe nyo na to si Welbes PH. Sa ganitong klaseng video. Limang bansa ang kayang pumalag sa China. Ano-ano kayang mga bansa na yan? 5. Japan. Okay, Japan. Isa sa mga bansang may tuturing na kasangga ng Pilipinas ay may malalim na ugnayan sa US, ang Japan. Nakikita sila bilang sentro ng pagtutol sa panghihimasok ng China at mayroong mahusay na karanasan sa labanan.
Ang Japan ay kilala sa kanilang likas na abilidad na itago ang kanilang tunay na lakas at handa silang manindigan sa laban. Patuloy din silang nagpapalakas ng kanilang pwersa at teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kakayahan sa giyera. Okay. Ayan alam naman natin na ang Japan o kaya ay ang mga Hapon ay noon pa man ay nakikipagsabakbakan na to sa gera. 'Di ba? Naalala niyo yung mga panahon pa ng Hapon. Yan yun eh. Sa history natin, isa po tayo sa mga sinakop ng Hapon. Pero ngayon ay kakampi na natin ang bansang Japan na kayang-kayang tumapat dito sa China kapag nagkataon. Tutulungan tayo ng Japan kasi ang Japan ay atin pong kakampiyan ngayon. May mga kaganapan na nagpapakita na minsan nang nagtagumpay ang Japan laban sa China at posibleng mangyari itong muli sa patuloy na pag-aangkin ng teritoryo. Kahit maliit lamang ang bansa ng Japan, talagang hindi natin may pagkakaila na napakalakas talaga ng bansang ito. 'Di ba? Kung tutuusin, napakaliit po ng bansang ito. Tuloy natin. Ang kanilang patuloy na pag-unlad sa aspeto ng digmaan at modernisasyon ng kanilang sandatahan ay nagbibigay daan sa kanila upang maging isang malakas at makapangyarihang puwersa sa rehiyon. Yes. Ang malakas nitong naval fleet ay mas malakas pa sa naval force ng France at ng UK na pinagsama. Pinipilit ng Japan na manatiling kalmado para hindi maging sentro ng pansin. Simula pa noong 2010 ay nagpapadala ng China ng mga surveillance ship sa teritoryo ng Japan ng pasikreto. Subalit hindi magpapatinag ang Japan dito at madalas nilang hadlangan gamit ang kanilang mga naval ships. Ayan hindi lang pala Pilipinas ang gustong pag-ispayan o gustong puntahan ng China. O sa madaling salita ay gustong angkinin ng China. Pero hindi ganun kadali, no? Na sakupin ang bansang Japan. Napakahirap. 'Di ba? Puro kasi ligalig lamang ang alam ng China. Gustong magligalig hindi naman kaya lahat ng kanyang binabangga. Okay? Yan ang unang-unang makakatapat. Dyan pa lamang, sa bansang Japan pa lamang, panigurado, hindi na niyan kaya pumalag pa. Lalo na, dun pa sa babanggitin natin mamayang 4. Tuloy natin. Ang mga pagsubok ng China ay patuloy, ngunit nahaharap ito sa mahusay na kontramensahe ng Japan. Ang Japan ay may natatagong lakas na hindi nila nais ipamalas at walang duda na ayaw ng China na masubukan ito. 4. India. Okay, ayan. Ang India. Isang malakas na pwersa at isa sa mga pangunahing banta sa China. Bukod sa pagiging powerhouse sa Asia, mayroon itong isang magandang ugnayan sa China hanggang ngayon. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong 2020 dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanilang hangganan. May mga maliit na engkwentro sa pagitan nila pero madalas na lumalabas ng India ang nagtatagumpay. Ito ay dahil sa kanilang matapang ng mga sundalo tulad ng para-special forces na sobrang mahuhusay kung ikukumpara sa mga kasundaluhan ng China. Kahit na pinapakita ng China ang kanilang lakas na sandatahan, ay hindi nagpapatinag ang India dito at patuloy pa silang bumibili ng mga makapangyarihang fighter jets at rocket missiles. Ang depensa ay patuloy na nagaganap sa pagitan ng China at India at pinapakita talaga ng India na kaya nilang hamunin ang China at hindi sila nagpapatalo. Ang kanilang determinasyon at lakas ng militar ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at interes. 3. Ayan pangalawa India, una Japan, pangalawa India. Ito pangatlo, Vietnam. Napakalakas din po ng bansa na ito. Ang Vietnam ay isa sa mga bansang matapang na sumasalungat sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Yan. Bagaman may mga aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng China at Vietnam, ang usapin ng teritoryo ay nagtutulak sa Vietnam na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa kabila ng kanilang mas maliit na sukat kumpara sa China, pinapakita ng Vietnam ang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritoryo.
Ang bansang ito ay kilala sa pagtutol sa China sa pagsasagawa ng mga man-made structures at pagtatayo ng infrastruktura sa mga lugar na may pag-aangking. Kamakailan lamang sila ay nagtagumpay sa pagpapalaya sa China at sa pagpigil sa pagtatayo ng ilang struktura sa pinag-aagawang karagatan. Pati ba naman? No? Hindi lang sa Japan, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Taiwan, pati na rin sa Vietnam ay nakakarating itong China. Gaanong kasakim yan na halos lahat ng kapitbahay mo ay aangkinin mo. Pati nga yung India di ba? Kaya nagkagulo ang India and China. Nagkaroon ng tension. Bagaman sabi ni Welby's PH ay magkakampi itong dalawa, pero dahil doon ay nagkaaway ang India and China. Pero ngayon, sa Vietnam, nakarating din po ito, no? Hindi lang sa Pilipinas at iba pang mga kapitbahay niyan ay pilit niyang inaagaw kahit hindi kanilang teritoryo. Gaano kalupit ang China? Hindi lamang sila nagiging bantog sa pagiging maingay sa usaping teritoryo, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang makipaglaban para sa kanilang soberanya. Bagaman may mga aspeto ng kanilang ugnayan na maaaring maging positibo sa China, tulad ng kanilang mga pang-ekonomiyang kasunduan, ang usapin ng teritoryo ang pangunahing hadlang sa kanilang pagkakaunawaan. Sa labanang ito, ang Vietnam ay hindi nagpapatinag at patuloy na nagtatanggol at nagpapahayag ng kanilang karapatan kahit na sila ay napapaligiran ng mas malalaking puwersa. 2. Indonesia. Ayan Indonesia. Sa pambansang level, ang Indonesia ay nagtatampok ng isa sa pinakamalakas na pwersang militar sa buong Southeast Asia. Ito rin ay kilala bilang isa sa mga pinakamalaking bansa sa rehiyon na may GDP na umabot ng $1 trillion noong 2020. Ito ay kahalos doble ng GDP ng Thailand. Ang pag-uusap tungkol sa yaman ay mahalaga, lalo na't konektado ito sa kakayahan ng isang bansa na protektahan ang sarili nito. Kaya't hindi nakapagtataka na patuloy na nangungunang military power ng Indonesia sa rehiyon. Ang kalidad ng pwersang militar ng Indonesia ay nagbibigay ng malaking pagnanais sa ibang bansa na tiyakin ang kanilang relasyon. Ito rin ang nagbibigay ng pag-aalinlangan sa ibang mga bansa tulad ng China na magplano ng anumang mapanganib na hakbang laban sa Indonesia. 1. Philippines. Ang huli sa ating lista. Yun yung huli. Pilipinas. Kapag nagsama-sama, Pilipinas, panglima. Pilipinas. Paano nga ba natin may papakita? Kaya ng bansang Pilipinas. No? Kaya siguro kapag naging kakampi niya yung apat na nabanggit. Hindi ko naman sa minamaliit ulit, pero hindi pa talaga kaya, totally, ng bansang Pilipinas na makipaggera dito sa China. Na kayang-kaya nating harapin ang China kahit na isa itong tila tayong naapi at wala tayong masyadong magawa. Hindi ibig sabihin na tahimik tayo ay tanggap na natin ang ginagawa ng China at maaring may posibilidad na tayo ay may kakayahan na magtagumpay laban sa ganitong hamon. Unang-una, ang Pilipinas ay mayroong lakas at kakayahan na maaring hindi pa ganap na ipapamalas sa kasalukuyan. Ang modernisasyon ng ating kakayahan sa seguridad at pwersa ay magbibigay daan upang mas mapanatili ang ating teritoryo laban sa mga pagpasok ng mga Chinese vessels. Ang pag-unlad at pagtutok sa ating kapangyarihan ay maaaring maging mahalagang hakbang upang patunayan na hindi tayo isang madaling kalaban. Ikalawa, ang suporta mula sa pandaigdigang komunidad ay nasa ating panig. Ang pagiging nasa tama sa isyu ng ating teritoryo, tulad ng arbitration case laban sa China, ay nagbibigay ng batayan para sa ating mga hakbang. Kasama na rito ang suporta mula sa mga kaalyado tulad ng Japan at US. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pandaigdigang komunidad at mga bansa na may parehong interes ay nagbibigay lakas sa ating paninindigan. Sa modernong panahon, kahit anong bansa ay may kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo, ang mahalaga lamang ay ang pagkakaroon ng inisyatiba mula sa mga namumuno. Ang Pilipinas na mayroong batas at paninindigan na nakatutok sa pagtatanggol sa sariling teritoryo ay may kakayahang harapin ang hamon ng China. Ang katotohanan na tayo ay nasa tama at nagbibigay daan sa atin upang ipaglaban ang ating mga karapatan.
Kung tayo ay magiging handa na kumilos at magkaroon ng tapang na ipaglaban ng ating teritoryo, mayroon tayong kakayahang kontrahin ang anumang banta mula sa China. Ang susi ay ang pagsisimula ng pagsulong ng mga hakbang na magpapakita ng ating determinasyon na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang uri ng panghihimasok. Okay, ayan. Narinig ninyo ang limang mga bansa na kaya nga pabagsakin ang China kapag nagsama-sama. Sabi daw kanina ay Japan, pangalawa India, then next is Vietnam, next is Indonesia, and ang Pilipinas. Kapag nagsama-sama ang limang ito, no? Baka naman talunin ang China at malaking posibilidad diyan na matalo ang China. Pero sabi ko nga kanina, kung Pilipinas lamang ang lalaban sa China ay napaka-imposible po nito. Okay? Dahil mananalo lamang ang Pilipinas dahil yan sa kanyang mga kaalyado. To be honest lamang po, maging honest po tayo dito, no? Hindi naman pwedeng padalos-dalos sabihin natin na gera-gera na. Okay? Sabihin natin na gera malakas na tayo hanggang sa salita lang kasi tayo na malakas. Yun nga pong huhulihin na mga kriminal sa Pilipinas. Eh wala po tayong high-tech. Wala po tayong high-tech na kagamitan para makita kung nasaan nagtatago yung mga kriminal, yung mga wanted, no? Tingnan nyo, samantalang sa Indonesia, si Alice Guo, naipasok ko lamang dito. Kasi talong-talo na tayo. Tingnan nyo si Alice Guo. Dahil sa kanilang mga high-tech, ewan ko lang siguro dahil nga, kasi sabihin na natin na high-tech, yung kanilang ginagamit para natuntun agad yung dalawang kapatid, yung isang kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo, and ang si Cassandra Ong, no? Dahil sa kanilang high-tech na kagamitan. Pero, paano kung ang dahil lamang sa pagiging corrupt, no, ay hindi nahuli. Bagaman by the way, naging out of topic na tayo dito sa limang bansang magtutulungan para talunin ang China. No, yun nga is naipasok ko lamang, no. So, ayun. Ang gusto ko lang sabihin ay hindi pa tayo malakas para talunin ng China. So, yun lang. Dito na natatapos ang ating video. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat.